Mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is September 30, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Adonis Street, Barangay 864 Pandacan, Manila. At dadalhin po natin sa may BPI Film Life sa may Bali Roxas Road, Bel Air, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Sir? Para sa okay naman. Kaya public servant. So grabe traffic. Yan, so babalik po tayo. Mamaya unti na lang po pag nakuha na po natin sila. Traffic. Ayan na. Mag-i-stop na tayo. Mag-i-stop na tayo dyan sa hindi pa naman. So sige. Sige lang. Play lang tayo. Ay pero saka na lang. Mamaya na lang po tayo dire-diretsong mag-play pag naisakay na po natin yung ating susunod na mission. Ano po?
So grabe talaga yung traffic kasi syempre umaga papasok. First. Eh bakit sila lang? May first din naman ako pero walang laman. Diba? Ba't yung first lang nila walang kalaman? Wala kang power. Yun nga. Naku, ang saklap. Kaya ay, yung insertions na kapilan na lang sa mga senador, diba? Na magkano ang dinagdag. Partner, we should Anybody there, ano ha? Ang talagang nakakapasad ng puso dito eh. Pinagkatiwalaan namin kayo eh. You were supposed to be our protectors. No? And it goes without saying, protector din ng ano pa ang dapat na maging prioridad. Let's talk to Chairman Eduardo or Eddie Yap. Sir Eddie, Chairman, good morning. Si Tita Trika po. Good morning. Good morning, sir. How are you, sir? good morning, Sir Eddie. Yes, good morning. Yeah. We see you already, Sir Eddie. So, Chairman, ito pong pinag-uusapan na pondo, allocable. Nako, isa na naman. To allocate more funds para i-improve ang EDSA busway system. Where is this coming from? Ano po ang basihan nitong apila na ito? Yes. Alam nyo, 5 years na po itong busway at test drive pa rin. At hanggang ngayon, nakikigamit lang ng istasyon ng MRT3, yung busway. At nakikita naman natin sa dami po ng computers ay masikip masyado. Inaantay po namin yung privatization at hanggang ngayon wala pa. Kaya ang amin, yung budget na yan, i-allocate na lang para doon dito sa busway. At napaka-importante po nito eh, mass transit system, no? Itong busway, ito lang po ang kauna-unang successful na mass transit initiative ng gobyerno, no? At yung dapat bigyan ng sapat na suporta. Okay. Chairman Eddie, yung kung pinag-uusapan natin na EDSA busway, as of now, Yes. para sa mga common tao, okay naman siya. Ang kinocomplain lang ng iba, parang kulang package yung mga bus na umiikot. Hindi po ba yun lang talaga ang kailangan na i-address? Or meron po bang iba pa major issue? Napakalaking pagkukulang yan kasi karamihan po ng istasyon ng busway ginagamit lang yung sa MRT3. Yan po nakikipag-siksikan ang mga busway commuters. Hindi po dapat na magiging long-term solution yan. Interim solution lang po yan eh. Ginawa ni Gaden noong June 1st, 2020. At kailangan po magkaroon na ng dedicated execution yung busway. Oo. Kasi yun din yung maganda din naman yung nakita natin, Sir Eddie, no, na kahit na nasa MRT station sila, the system is already in place para parang co-existing na yung nangyayari sa MRT at saka sa busway. Ano po? Kung gagawa pa tayo ng separate or dedicated station for the busway, hindi po ba magiging dagdag nyo naman ito sa infrastructure, anong tawag dito, infrastructure demand na kailangan po na ng pamahalaan? Hindi po, yung busway system ay kung po yan eh, separate mass transit system sa yan sa MRT3. Magkahiwalay dapat yan. At hindi po maaaring makasama yan eh. Sa ngayon, sa ngayon, hanggang mula nung June 1st, 2020, hanggang ngayon, ay nakikigamit lang po. Para bang squatters ang busway. Squatters po ang busway system.
Oho. Dapat po, magkaroon na ng panibagong yung tinatawag na dedicated station, yung busway system. So, yung proposal po ba ninyo will still run doon sa same na ruta na tinatakbo ng busway natin ngayon? Yes, dapat magkaroon po ng sariling budget yung busway system para gawin yung mga major stations hindi pa ngayon nagagawa at yung MRT3 station lamang ang ginagamit. Alam niyo ba yung nakikita niyo naman yung kwento, yung litrato sa lumalabas sa media. Hindi lamang po sa sidewalk pagka akyat po ng MRT3. Sisikan na sila doon. At doon naman sa istasyon, dadaan sila sa plataforma po ng MRT3 ay napakagilid. Tapos bababa sila papuntang doon sa busway station. Yung busway station sa ngayon, hindi naman station yan eh. Lang po yan eh. Yung emergency exit po ng MRT3 yan. Chairman, yung meron ka raw ba ng study o survey kung ilang porsyento ang ng mga PWD at mga senior citizens, pregnant women ang sumasakay dito po sa EDSA busway? Alam niyo noong December 26, 2023, inabot po ng 400,000 plus isang araw ang sumakay siya. So, dyan po makikita ninyo yung potential ng MRT3. Pero, kung masyadong tiksik at kaya yung bumaba po yung safety ridership. Aha. Ibig sabihin na hindi na komportable yung mga mananakay. Kaya bumaba. Yes. Okay. Bumaba po. Dahil sa sobrang kwan po masyadong tiksik po Kaya nga, sa so, MRT3. you're in effect saying po na kung yung mga ordinaryong mananakay ayaw nang sumakay dahil Paano pa yung mga paano pa yung mga senior citizens? Ganun na. Kasi yung mass transit system, kinakailangan convenient, no? Para yung mga sumasakay sa kotse ay agad iiwanan nila ang kotse nila at sumakay sila sa mass transit system tulad ng busway at MRT3 train. Hindi po dapat mahirap na hindi po conveniente yung mass transit system. At ang mangyayari po, yung ang mga motorista ay patuloy yung sinasakyan nila, yung kanilang kotse. Apo. Sir Eddie, pinag-uusapan po ang privatization na itong busway natin. May nakita na po ba kayo na proposal ng mga private entity na sa tingin ninyo ay magiging maganda ang epekto o magiging maganda ang maidudulot sa mga pasahero natin? Yung privatization, kami po ang nagpagdala. Kami po nag-issue yan. Yung pagdaan po ng City Bautista Secretary. Dahil nakikita po, napagka-popular yung MRT3. Kaya maraming sumasakay, no? At doon, paligid masyado. Kaya, I propose the privatization of the MRT3 system. Kaya lang, mula noon hanggang ngayon, mahigit na ng 3-4 na taon At hanggang ngayon, nakapinpin pa rin yung privatization. Ginagawa daw yung terms of reference at hanggang ngayon, hindi pa tapos. No? Halimbawa, yung privatization, yung ano po ang decision na kailangan, yung pang-ruta mula lang sa monumento hanggang sa titik or kasama doon yung communism. At isa pa, yung mga filter lines, yung sa halimbawa, sa galing sa Juan, yung sa may Antipolo, Paligida,
kasama pa yan o hindi. So, dadami po na question. Ang amin, ayusin na muna itong main line from Monumento hanggang Paranaque bus station. Meron po akong itatanong kasi ito po dinadaanan ko araw-araw eh. Narinig namin, last year lang po eh, na magkakaroon din ng Commonwealth Busway aside from EDSA Busway. Ano na po ang latest doon? Wala na eh. At hanggang ngayon, yung Commonwealth ay hindi pa natin alam kung ano mangyayari dyan. Ang amin lang, dapat isama na po yan. Oo. Dahil yung Commonwealth na yan, importante po yan dahil doon sa North at magkagaling mga commuters. At kailangan po yung Commonwealth. Yes, Dapat po tama na yan. ang dami pong mananakay talaga, lalo na sa rush hour sa umaga. Naku, Yes, talaga. Opo, nakakaawa. Kami po, tuwing nakikita lang kami po yung mga pictures ng mga commuters, masama po ang doon sa atin at hindi po nararapat na ganyan. Meron pong madaling solution dyan eh. At isama lang yan sa Busway at mawawala na yan congestion dyan sa Commonwealth. Yung condition dyan sa EDSA ay magiging ganun din po sa Commonwealth. Opo. Siyempre, kami naman po At meron pang iba, dyan sa Ponte, sa Sukat, pwede din po gawing busway po yan. Pero kaya maano doon, di ba? Medyo makitid-kitid ang mga daan doon. Oo, at dapat kumanda, yung ayusin na po natin itong sa EDSA at Commonwealth, yung iba, pwede na sumunod yan. Opo. Kaya lang, siyempre, kaya lang naman namin naiisip yan dahil mga 74 na taon na po ang hinihintay namin yung MRT-7 eh. Oo, hinukay na, hindi pa rin tapos. Hanggang ngayon, wala. Manaka-nakari ka. Oo. May konting Merong bagon. improvement. May bagon na Dumadaan. Oo, mga 50. Pinatry lang. Okay, Chairman. Alam nyo, nakikita po namin yung budget kasi meron po yung sa flood control budget na hindi po na gagamitin ngayon. So, ang suggestion po namin, yung parte nun, i-allocate sa busway. Yes. Pwede nga. Yes, kasi maraming tatanggalin kung hindi man doon At alam nyo ba, yung halimbawa, 10 busway gagawin, no? Station. Alam nyo, madaling kung matapos yan within 1 year. Yung kasing busway, nakikita po natin, wala po yan eh, yung full bridge. Yeah. Yung full bridge, pagtapos, yung station, yan sa Gita, yung napakagaling po ang gawin yan. Yung dalawang donated na busway station sa SM, na-delay na po ng estate yan. So, tulad nito, yung sa Ortigas, inumpisahan po yan nitong middle of this year. At itong December, tapos na po yan. Opo, Kung ibig pong ang gobyerno na ayusin po yan ang post-busway system, napakadali po gawin yan. So, asamin, itong pagkakataon na po ito ng gobyerno, gawin na po nila yan. ang problema din dito, Sir Eddie, is palagi natin tinitingnan yung master plan for transportation natin. Kung lahat ba ay may plano sa pagiging interconnected ng ating mga binababaan at sinasakyan. Magiging kasama po ba ito? Sino po ba ang dapat na mamuno sa pagbuo ng master plan ng interconnectivity ng ating transport system? Yes, yung master plan na yan, kami po ay merong plano. At inantay lang namin yung mga kumpisahan yung privatization. At kung wala po ng medyo inantay po namin at matagal ang buwan, no?
So, ang amin, na po, lagyan na po ng budget kaya pathway. At yung mga surplus, madali na po yan eh. Yeah. Kaya hindi namin kwan yan eh, yung isa-jet sa gobyerno at alam naman ng DOTR kung ano yung mga dapat para dyan. Oh, meron po ba kayong naka-schedule na meeting para to thresh out all these issues po na ni-raise po ninyo with the DOTR or even the lower house? Ang pinaka-importante po yung budget. Kasi ngayon, 2025, second half, pagka nakita po ng publiko na may budget na yan for 2026, at makahanda na po yung mga leaders para pagka ibibig yan sa January, nakahanda na po sila. Okay na po. Nabanggit nyo yung bidding ninyo. Yan na naman. Nervous ang mga tao eh pag may nakikinig na bidding. At 3 araw na bidding lang, gano'n na ba? Hopefully, hindi naman kasama ito. Sir Eddie, maraming salamat po. Thank you for your time, Sir Eddie. Salamat din. Yes. Salamat po. Okay. Okay. Sir Eduardo Edian, ang chairman ng Transportation and Infrastructure Committee Management Association of the Philippines o MAP. Wala pong kinalaman yung kanyang palayaw. Oh. Na magiging resulta ng meeting. Okay, maraming salamat. It's 9:42. Ito po ang Balita Patan with Lisa and Rita. Coming back shortly. Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan. Balita Patan. Basta AM DZMM. Fake news, maling akala, scam, cheating. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at impormasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o iskan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Magbuhay ang kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Expresa, at DZMM, Teleradyo. May tutikod, may paglilingkod, may kakantika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Belprado at Liza Aquino, at Chan Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kapag 2:00 na, oras na ng pagtulong. Ang kaagapay ng bawat pamilya, kung kapos kayo sa budget at hindi makapagpakonsulta, nandito po si Doc Dennis. Action ngayon na! Amin pong pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig mo ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kasama sila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM. The floor, no, for plenary debate and interpellation. After the debate, there is a part in the process where you can have amendment. Okay. Before passing it on second reading. Okay. So, when it passes on second reading, dapat sarado na yung amendment. You cannot anymore insert. Ngayon, ang nangyari, dito sa budget process kasi, sa dami ng mga congressman na ihadong gusto mag-amend
Kasi power of the purse ng nasa house eh. Gusto mag-amend, gusto magdagdag, of course that will take a vote from the committee, from the plenary, whether that amendment will be accepted. It takes time. Yes. It takes time. And baka hindi kakayanin sa isang buwan na i-consider lahat ng amendment. So ang nangyari dito, which I believe is a violation of the Constitution, after passage on second reading, nagkakaroon ngayon ng creation ng small committee to accept further amendments coming from the House, coming from the members of Congress. And then after this is consolidated, people don't know what the amendments are, no? Kasi parokyal ang concerns ng House, eh. Yeah. Dito lang nila. But sometimes, like people who are more influential or who are in the leadership, no, are able to get away with bigger amendments, no, or lump sum amendments in certain areas or for certain projects. Ito yung problema dito nga. Hindi transparent yung proseso. So when it comes back to the floor, to be voted on third reading before passing it on to the Senate, hindi na napag-aaralan ng lahat kung ano yung amendment yan. So, ang leadership lang ang may alam. Oo. So, attorney, pag babalikan natin yung mga nakaraang budget deliberations, ano po, hindi po natin masasabi, hindi natin makikita yung itong mga insertions na ito, dahil nga closed door, we will not see if yung mga nagkaroon ng power to insert are those who also benefited from having this power. Yes. Well, technically, when the House version is sent to the Senate for their turn to go over it, technically, we will be Dito po, able ma'am? to already Diretso lang. kung saan nilagay. Kasi ito yung Mas budget. bakit na lang po, Pag sir? lumabas sa House of Representatives, Dito po. Kanan. Tingnan natin sila. So maraming they have their salamat po own version. sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna ha. Pansamantala tayo gagawa na ng panibagong video upang bigyan sa ating susunod na mga misyon. So paalam po muna. Pansamantala po. So this is John pa rin, the Filipino Channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po. Pagkatapos nun, pag sarado na, no, doon ang negosyo.